Habang patuloy ang ingay ng mga kritiko laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinasabing siya raw ay isang corrupt na leader. Tila nakakaligtaan ng marami ang mga konkretong ebidensyang nagpapakita ng kabaligtaran. Isa na rito ang pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nagsasabing lumalago at nananatiling matatag ang banking sector ng bansa sa unang kalahati ng 2025. Ayon mismo sa Report on the Philippine Financial System, umabot sa 28.2 trilyon ang kabuuang assets ng mga bangko, tumaas ng 7.7% kumpara noong nakaraang taon. Ibig sabihin, mas lumalago ang pondo, mas matatag ang sistema, at mas nagtitiwala ang mga mamamayan sa ating ekonomiya. Kung tutuusin, hindi basta-basta ang ganitong resulta. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., pinagtibay ng BSP ang mga patakaran na nakatuon sa transparency, innovation, at good governance. Kaya nga't kahit may mga global na hamon, gaya ng inflation, geopolitical tensions, at pagbabago sa pandaigdigang merkado, nananatiling matibay ang ating financial system. Tumaas din ang kita ng sektor ng pagbabangko ng 4.1%, umabot sa 198 bilyon. Ang ibig sabihin nito, mahusay ang credit governance at maingat ang pamamahala sa panganib, isang palatandaan ng maayos na pangangasiwa, hindi ng katiwalian. Dahil kung totoong corrupt ang liderato, imposibleng manatiling ganito katatag at maayos ang operasyon ng ating mga bangko. Sabi pa nga ni BSP Governor Ellie Remolona Jr., ang performance ng banking system ay patunay ng kakayahan nitong mag-innovate at isulong ang inclusive at sustainable growth. Ang mga hakbang gaya ng pagpapalakas ng anti-money laundering framework, pagpapaigting ng cyber resilience, at pagsuporta sa digital financial inclusion ay nagpapakita ng seryosong layunin ng pamahalaan. Linisin, palawakin at gawing moderno ang sistemang pinansyal ng bansa. At kung babalikan natin sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr., hindi lang BSP ang nakapagtala ng magandang resulta, pati na rin ang pagtaas ng credit rating outlook ng bansa, record high foreign reserves, at patuloy na pagbaba ng non-performing loans ng mga bangko. Lahat ng ito ay senyales ng tiwala mula sa mga mamamayang Pilipino hanggang sa mga international investors. Kung tutuusin, ang ganitong mga datos ay hindi kayang itago o dayain. Ang mga ito ay produkto ng tunay na polisiya at maayos na pamumuno. Kaya siguro magandang itanong, kung totoong corrupt si PBBM gaya ng sinasabi ng kanyang mga kritiko, bakit nananatiling malusog ang ekonomiya at matatag ang ating mga bangko? Ang totoo, ang paglago ng banking sector ay hindi lang tagumpay ng BSP, kundi patunay ng disiplina at direksyon ng Administrasyong Marcos Jr. Isang patunay na sa halip na pangungurakot, mas pinagtutuunan ngayon ng pamahalaan ang reforma, digital innovation at long-term stability ng ating bansa. Tanong para sa mga viewers. Kung totoo ang mga paratang na corrupt si PBBM, paano mo maipapaliwanag ang patuloy na paglago ng ekonomiya at ang matatag na ulat ng BSP? Sa tingin mo, saan talaga patutungo ang Pilipinas sa ganitong direksyon ng pamumuno?